Sa June 19, 4 na araw mula ngayon, nakatakdang pumirma ang Amerika at Iran sa isang kasunduan upang wakasan ang kanilang giyera sa isang seremonya sa Switzerland. Ayon kay Trump, tapos na ang giyera at mayroon ng peace deal. Sinabi niyang muling bubuksan ng Strait of Hormuz at iniutos na rin niyang alisin ang naval blockade ng Amerika laban sa Iran. Ships of the world, start your engines, let the oil flow, sabi niya sa post niya sa social media. Pero hindi ito ang unang beses niyang sinabi na tapos na ang giyera. Hindi rin ito ang ikalawa, ikalima o ikasampu. Ang totoo, halos 40 beses na niyang inanunsyo na malapit na, halos tapos na o nakamit na ang kapayapaan. At ilang oras lamang bago ang pinakahuling anunsyo nitong linggo, binomba ng Israel ang Beirut at muntik nang masira ang lahat. Kaya bago natin paniwala ang tapos na nga ang giyera, may kailangan muna tayong itanong. Matapos ang 40 beses na anunsyo, totoo na kaya ito ngayon? Pagdating natin sa dulo ng video, makikita natin na kapag sinasabi ni Trump na may peace deal na, posibleng hindi lang ang Iran ang kanyang kausap at posible rin na may iba pa itong ibig sabihin. Noong June 14, inanunsyo ng Prime Minister ng Pakistan na si Shehbaz Sharif at ni US President Donald Trump na nagkasundo na ang Amerika at Iran sa tinatawag nilang immediate and permanent termination of military operations on all fronts. At kasama di umano ang pagtigil ng labanan sa Lebanon. Ayon kay Trump, kumpleto na raw ang kasunduan at nakatakda na itong formal na pirmahan sa June 19 sa Switzerland. Sinabi rin ni Vice President J.D. Vance na balak niyang dumalo at posible raw na mismong si Trump ang pumunta. Kasama rin sa kasunduan ang Strait of Hormuz. Sa mismong araw ng pirmahan, nakatakda itong muling buksan para sa normal na pagdaan ng mga barko. Pero may isang mahalagang detalye. Ang pipirmahan sa June 19 ay hindi pa ang pinal at permanenteng peace treaty. Isa pa lamang itong Memorandum of Understanding o paunang kasunduan na magpapatigil sa military operations habang pinagpapatuloy ng dalawang panig ang mas mahirap at mas detalyadong bahagi ng usapan. Sa halip na tuluyang tapusin ang buong peace process, magbubukas ito ng isang panibagong 60 araw na negosasyon para sa mga pinakamalalaking problemang hindi pa nila nalulutas. Ito ang nuclear program ng Iran, ang sanksyon ng Amerika at ang bilyon-bilyon na frozen assets na gustong mabawi ng Tehran. Kaya maaring totoo nga na mayroon ng kasunduan, maaring totoo rin na permanenteng ititigil ang mga kasalukuyang military operations, pero hindi pa rin ito ibig sabihin na mayroon na silang permanenteng kasunduang lulutas sa mga ugat ng kanilang sigalot. Sa madaling salita, maaring tapos na ang isang yugto ng labanan pero hindi pa tapos ang buong proseso ng kapayapaan. Kung papansinin natin, halos pare-pareho lang ang nangyayari sa bawat pagkakataon. Magsisimula sa pag-anunsyo ni Trump na may kasunduan na, sasabihin ng Iran na hindi pa ito pinal, maglalabas ang dalawang panig ng magkaibang bersyon ng kanilang napag-usapan, tapos may mga bagong kondisyon na lilitaw. Minsan, masusundan ito ng mga drone attack, airstrike o sagupaan sa Strait of Hormuz. Pagkatapos ng ilang araw, huhupa muli ang labanan, iaanunsyo ang panibagong tigil putukan at mauulit na naman ang lahat. Kaya ano ba talaga ang nangyayari? Paulit-ulit lang bang nagsisinungaling ang dalawang panig? Nagkakamali lang ba si Trump sa pag-aanunsyo o bahagi ba ng kanyang strategy ang paulit-ulit na pagsasabing malapit nang mabuo ang kasunduan kahit hindi pa talaga ito pinal? Para masagot natin ang mga tanong na yon, kailangan muna nating linawin ng isang paulit-ulit na salitang ginagamit ni Trump, ang peace deal. Kapag narinig natin ito, iniisip natin agad na meron ng pinal na dokumentong pipirmahan, uurong ang dalawang panig at tapos na ang giyera. Pero hindi ganun kasimple ang pagkamit ng kapayapaan pagkatapos ng isang malaking digmaan. Nililinaw ko ito dahil madalas parang ito na lang ang paulit-ulit na salitang ginagamit ni Trump para tukuyin ang magkakaibang yugto ng proseso. Ang ceasefire, peace deal. Ang draft na pinag-uusapan at maaari pang magbago, peace deal. Ang paunang kasunduang nakatakdang pirmahan sa June 19, peace deal pa rin. Magkakaibang bagay ang lahat ng yon. Pero bawat isa ay pinapalabas ni Trump na parang yun na ang huling hakbang tungo sa kapayapaan. Para maintindihan kung gaano talaga kahaba ang totoong proseso, tingnan natin ang nangyari sa Egypt at Israel. Matapos magsimula ang Yom Kippur War noong October 6, 1973,
Nanawagan ng United Nations ng ceasefire noong October 22 na tinanggap naman ng magkabilang panig. Hindi agad tuloy ang tumigil ang lahat ng labanan pero kalaunan ay humupa rin ang malawakang sagupaan. Sa kabila nito, halos 5 taon pa ang lumipas bago sila nakarating sa susunod na malaking hakbang tungo sa permanenteng kapayapaan. Noong September 1978, nagtipon sina Egyptian President Anwar Sadat, Israeli Prime Minister Menachem Begin at US President Jimmy Carter sa Camp David. Sa loob ng 13 araw, binuo nila ang tinatawag na Camp David Accords. Pero hindi pa rin yon ang pinal na peace treaty. Isa pa lamang iyong framework o balangkas kung paano nila susubukang makamit ang mas malawak na kasunduan. Mahigit 6 na buwan pa ang lumipas bago nilagdaan ng Egypt at ng Israel ang kanilang pinal na peace treaty noong March 1979. At kahit may pirma na, hindi pa rin doon natapos ang proseso. Unti-unti pang umatras ang Israel mula sa Sinai sa loob ng ilang taon, habang isang international monitoring force ang nagbabantay kung sinusunod ba ng magkabilang panig ang kanilang mga napagkasunduan. Ito ang punto. Ang isang matagumpay na pangmatagalang kapayapaan ay hindi nakukuha sa simpleng anunsyo lang. Kaya kapag sinabi ni Trump na may peace deal na sa Iran, kailangan nating itanong, aling bahagi ng proseso ang tinutukoy niya? Lilinawin ko lang na may totoong progreso naman. Pero ang bawat maliit na hakbang ay pinapakitang parang yun na ang katapusan ng buong gera. Kung normal lang palang dumaan sa maraming yugto ng kapayapaan, bakit parang nagmamadali si Trump? Ito ay dahil sa tuwing inaanunsyo niyang malapit na o tapos na ang kasunduan, hindi lang iisa ang kanyang kausap. 5 sila. Ang una ay ang Kongreso ng Amerika. May isang deadline na nagsimulang tumakbo ng umatake ang Amerika sa Iran. Hindi ito itinakda ng Iran kundi ng batas ng Amerika. Ito ang War Powers Resolution of 1973. Ginawa ang batas na ito matapos ang Vietnam War upang limitahan ng kakayahan ng isang presidente na ipasok ang Amerika sa isang mahabang digmaang walang malinaw na pahintulot mula sa Kongreso. Sa ilalim nito, kapag pinadala ang puwersang Amerikano sa isang aktwal na labanan, kailangang makuha ng presidente ang pahintulot mula sa Kongreso sa loob ng 60 days. Kung hindi, kailangan niyang ihinto ang operasyon. Nagsimulang tumakbo ang orasan noong February 28, 2026 nang sumali ang Amerika sa malawakang pag-atake laban sa Iran. Kaya pagsapit ng May 1, kinailangan ng harapin ng administrasyon ni Trump ang 60-day limit. Noong araw na yon, nagpadala si Trump ng sulat sa Kongreso. Ayon sa kanya, hindi na raw dapat gamitin ang 60-day limit dahil natapos na ang malawakang labanan nang magsimula ang ceasefire noong April. Pero kumontra ang ilang senador. Patuloy pa rin daw ang naval blockade, military surveillance at paminsan-minsang pag-atake. Para sa kanila, hindi sapat na humupa lang ang malawakang labanan upang sabing tapos na ang giyera. Ito ang problemang kinakaharap ni Trump. Kapag inamin niyang nagpapatuloy pa rin ang giyera, lumalakas ang argumento na kailangan niya ng pahintulot mula sa Kongreso. Pero kapag sinabi niyang tapos na ang malawakang labanan at negosasyon na lamang ang natitira, mas madali niyang maipagtatanggol na hindi nasakop ng 60-day limit ang kasalukuyang operasyon. May isa pang dahilan kung bakit kailangang magmukhang malapit na ang kapayapaan at makikita yon sa bulsa ng mga mamamayang Amerikano. Dito pumapasok ang ikalawang kausap ni Trump, ang mga botante. Habang humahaba ang giyera, may isang bilang na patuloy ding tumataas. At ito ang presyo ng langis. Dahil sa kaguluhan sa Strait of Hormuz, nabawasan ang normal na daloy ng langis mula sa Middle East na nagresulta naman sa pagtaas ng presyo ng enerhiya, transportasyon at iba pang mga bilihin. Nararamdaman yon ng mga ordinaryong Amerikano sa gasoline station, sa kanilang bills at sa grocery store. Si Trump ang nagdesisyong sumali ang Amerika sa pag-atake laban sa Iran. Kaya siya rin ang maaaring sisihin kapag naubos ang pasensya ng publiko. Maaaring iparamdam nila ang galit nila kay Trump sa pamamagitan ng kanilang pagboto sa kanyang mga kalaban. Papalapit na kasi ang midterm elections sa Amerika, kung saan pagbobotohan ang lahat ng pwesto sa House of Representatives at bahagi ng Senado. Kapag nawalan ng kontrol ang mga Republican o ang partido ni Trump sa isa o parehong kapulungan ng Kongreso,
mas mahihirapan si Trump na ipasa ang kanyang mga batas, pondohan ng kanyang mga programa at protektahan ng kanyang administrasyon mula sa investigasyon. Pero kung makakagawa siya ng peace deal, maaari niyang ipakita ang buong giyera bilang isang tagumpay. Maaari niyang sabihing pinahina niya ang Iran at pinigilan niya itong magkaroon ng nuclear weapons. At pagkatapos ng lahat, siya rin ang tumapos sa labanan. Hindi nito otomatikong buburahin ang galit ng publiko, pero maaari itong maging mahalagang sandata bago ang eleksyon. Ang ikatlong kausap ni Trump ay ang merkado. Kapag naniwala ang mga oil trader at investor na malapit nang bumalik sa normal ang Strait of Hormuz, bumababa ang presyo ng langis at umaangat din ng konti ang ekonomiya kahit hindi pa napipirmahan o naipapatupad ang tunay na peace deal. Ibig sabihin, may agarang pakinabang ang isang kapanipaniwalang anunsyo ng kapayapaan kahit hindi pa ito kompleto at hindi pa ito talagang napagkakasunduan. Ang ikaapat na kausap ni Trump ay ang mga kaalyado ng Amerika. Nakatakdang humarap si Trump sa mga leader ng G7. Doon, kailangan niyang ipaliwanag ang naging desisyon ng Amerika sa Iran, ang epekto ng giyera sa pandaigdigang ekonomiya at kung paano niya ito balak tapusin. Mas madaling humarap sa kanila bilang presidenteng nakagawa ng isang makasaysayang peace deal kaysa bilang isang leader ng giyera na patuloy na nagpapataas sa presyo ng langis at nagpapabigat sa pandaigdigang ekonomiya. Ang ikalimang kausap ni Trump ay ang Iran mismo. Kapag unang sinabi ni Trump na napagkasunduan na ang lahat, inilalagay niya ang Iran sa isang mahirap na posisyon. Dahil kapag tumanggi ang Iran o nagsabing hindi pa pinal ang kasunduan, parang lumalabas na silang humahadlang sa kapayapaan. Sa ganitong paraan, ang anunsyo ay hindi lang pagbabalita ng progreso, kundi isa rin itong paraan ng paglalagay ng pressure sa kabilang panig. Maliban pa sa 5 kausap na ito, may personal pang dahilan si Trump. Matagal na niyang binuo ang imahe niya bilang isang mahusay na dealmaker. Bago pa siya maging presidente, pinakilala na niya ang sarili bilang isang negosyanteng kayang gumawa ng malalaki at mahihirap na kasunduan. Kaya ang peace deal sa Iran ay hindi lang isang pagkakataong tapusin ang giyera, kundi pagkakataon din itong patunayan ang reputasyong matagal niyang inalagaan. Kaya sa bawat anunsyong malapit na ang peace deal, maraming posibleng mensahe si Trump. Sa Kongreso, hindi na ito isang aktibong digmaan. Sa mga botante, malapit nang matapos ang problemang nagpapamahal sa mga bilihin. Sa merkado, malapit nang bumalik sa normal ang daloy ng langis. Sa mga kaalyado, may malinaw ng paraan para matapos ang giyera. At sa Iran, kapag tinanggihan niyo ito, kayo ang magmumukhang kontrabida. Iisang anunsyo, pero 5 magkakaibang target ang tinatamaan. Pero may malaking katotohanang hindi maitatanggi sa lahat ng ito. Kayang kontrolin ni Trump ang kanyang mga sinasabi at kaya niyang ideklarang tapos na ang giyera. Pero hindi niya kayang piliting magkatotoo ang isang kasunduang hindi pa talaga kompleto dahil ang peace deal ay hindi nabubuo sa pahayag lang ng iisang tao. Kailangan pa ring magkasundo ang dalawang bansa sa eksaktong kondisyon nito. At doon nagsisimula ang gulo. Sabihin na nating pumayag ang Iran na limitahan ang nuclear program nito at tiyaking hindi ito gagawa ng nuclear weapon. Pero ano ang eksaktong ibig sabihin nun? Ihinto ba nito ang lahat ng uranium enrichment o papayagan pa rin ba silang gumawa ng low-enriched uranium para sa nuclear power plants at iba pang civilian purposes? Ano naman ang mangyayari sa enriched uranium na hawak na nila? Ilalabas ba nila yon sa bansa? Babawasan ba ang antas ng enrichment? O papanatilihin ba yon sa ilalim ng mahigpit na international inspection? Maaring magkasundo ang Amerika at Iran sa isang pangkalahatang prinsipyo na hindi dapat magkaroon ng nuclear weapons ang Iran. Pero maaari pa rin silang hindi magkasundo kung paano at hanggang saan ito ipapatupad. Kahit nakatakda ng pirmahan ng paunang kasunduan sa June 19, hindi pa lubusang nalulutas ang nuclear issue. Isa ito sa mga pinakamalalaking problemang pag-uusapan pa sa loob ng susunod na 60 araw. Ganon din ang problema sa naval blockade at frozen assets. Ang isa pang mahalagang tanong, sino ang unang kikilos? Kapag naunang sumunod ang Iran sa malalaking hinihingi ng Amerika tungkol sa kanilang enriched uranium, maaring mawala ang pinakamalakas nilang alas sa negosasyon nang wala pang kasiguruhan na tutuparin nga ng Amerika ang mga pangakong kapalit. Kapag nauna namang nilabas ng Amerika ang pera at inalis ang blockade, maaring sila naman ang mawalan ng pinakamalakas nilang alas bago pa mapatunayang susunod talaga ang Iran sa mga kondisyong napagkasunduan.
Dito pumapasok ang isang detalyeng lumabas kamakailan lang. Ayon sa bersyong nilabas ng Iranian media na Mer News, kabilang umano sa kasunduan ang paglalabas ng $24 billion na frozen assets ng Iran sa loob ng 60-day negotiation period. Ayon din sa ulat, kalahati nito o $12 billion ay kailangang maging available sa Iran bago magsimula ang final negotiations. Mahalagang linawin na hindi pa napagkakasunduan ng dalawang panig ang kondisyong ito at hindi pa siguradong matatanggap ng Iran ang pera sa nasabing schedule dahil iba rin ang pampublikong bersyon ng Amerika. Ayon sa Washington, nakadepende ang anumang benepisyong pang-ekonomiya sa pagtupad muna ng Iran sa mga obligasyong ito. Sa ngayon, hindi pa malinaw kung aling bersyon ang mapapabilang sa aktwal na kasunduang pipirmahan, pero malinaw kung bakit mahalagang mapagkasunduan ng eksaktong pagkakasunod-sunod ng mga hakbang na gagawin ng bawat panig. Gusto ng Iran na makatanggap muna ng malaking bahagi ng sarili nitong pera bago ito pumayag sa pinakamahalagang hinihingi ng Amerika tungkol sa nuclear program nito. Sa kabilang banda, gusto naman ng Amerika na makakita muna ng totoong pagsunod mula sa Iran bago nito ilabas ang pera. Ito ang isa pang malaking problema. Pareho nilang gusto na maunang kumilos ang kabilang panig. May isa pang issue. Magkaiba ang mga taong nakikipagnegosasyon at ang mga taong may huling kapangyarihang umaproba sa kasunduan. Ang mga negosyador ang nagdedebate sa mga kondisyon at sa eksaktong mga salitang ilalagay sa dokumento. Pero kahit magkasundo sila, kailangan pa rin itong aprobahan ng pinakamatataas na pinuno at mga institusyon sa magkabilang bansa. Para kay Trump, maaring sapat na ang malaking progreso sa negotiating table upang sabihing may deal na. Pero para sa Iran, hanggat hindi pa aprobado sa pinakamataas na antas ang lahat ng kondisyon, wala pang pinal na kasunduan. Yan ang isa sa mga dahilan kung bakit nagkakasalungat ang kanilang mga pahayag sa publiko, kahit pareho nilang tinutukoy ang iisang negosasyon. Pero mas komplikado pa ito dahil hindi lang ang Amerika at Iran ang may kakayahang magpanatili o sumira sa kapayapaan. Nariyan ang Israel. Kahit magkasundo ang Washington at Tehran, hindi otomatikong nakatali ang Israel sa lahat ng kanilang napag-usapan. May sarili itong layunin laban sa nuclear program ng Iran, may sarili rin itong gera laban sa Hezbollah sa Lebanon na isang malapit na kakampi ng Iran. At nakita natin kung gaano kalaki ang epekto nito noong June 14. Ilang oras bago ang anunsyo ng kasunduan, umatake ang Israel sa isang sinasabi nitong Hezbollah Command Center sa Beirut. Ayon sa Israel, tugon ito sa naunang pagpapaputok ng Hezbollah patungo sa northern Israel. Pagkatapos ng Israeli strike, gumanti naman ang Hezbollah gamit ang mga missiles at drones laban sa mga puwersa ng Israel. Biglang tumaas ang tensyon sa mismong araw na sinubukan ng Amerika, Iran at Pakistan na tapusin ang paunang kasunduan. Nagbabala agad si Muhammad Bagher Ghalibaf, speaker ng parliament at isa sa mga pangunahing kinatawan ng Iran sa usapan na maaaring mawalan ng saysay ang pagpapatuloy ng proseso. Ayon sa kanya, pinapakita raw ng mga pag-atake na ito na ang Amerika ay maaaring walang gustong gawin o walang kakayahan na pigilan ng Israel. Maging si Trump ay hayagang pumuna sa ginawa ng Israel. Ayon sa kanya, hindi dapat nangyari ang strike, lalo na at napakalapit na nila sa isang peace deal. Ayon din sa mga ulat, labis ang galit niya kay Netanyahu at hayagan niyang kwestiyon ang judgment nito dahil sa timing ng pag-atake. Sa kabila nito, tinuloy pa rin ng Iran ang proseso at kinumpirma nitong pinal na ang memorandum na nakatakdang pirmahan sa Biyernes. Pero hindi ibig sabihin nun na buo ang tiwala ng magkabilang panig sa isa't isa. Maaring magkasundo ang Washington at Tehran, pero hindi nila lubusang kontrolado ang bawat bansa, armadong grupo at magkakahiwalay na labanang konektado sa mas malaking gera. Kapag umatake ang Israel sa Lebanon o isang target na konektado sa Iran, maaaring gumanti ang Hezbollah o Tehran at kapag nangyari yun, maaaring bumalik sa dati ang labanan. Yan ang ibig sabihin kapag sinasabing wildcard ng Israel. Hindi ito direktang nakatali sa kasunduan ng Amerika at Iran, pero may kakayahan itong baguhin o tuluyang sirain ang takbo ng buong proseso. Ngayon, balikan natin ang tanong natin sa umpisa ng video. Totoo na kaya ito? Ang totoong sagot ay hindi pa natin alam. Ang alam lang natin, may paunang kasunduan na nakatakdang pirmahan sa June 19.
Ito na ba ang pinalat permanenteng treaty na lulutas sa lahat ng problema? Hindi pa. Malamang, ang ginagawa ni Trump ay kinukuha niya ang pinakamagandang posibleng interpretasyon ng bawat progreso at ito ang kanyang pinapahayag bilang isang tagumpay. Ginagawa niya ito dahil may legal, political, economic at personal siyang pakinabang sa tuwing napapaniwala niya ang mga tao na malapit na ang kapayapaan. Kaya oo, may malinaw na strategy sa likod ng paulit-ulit na anunsyo ni Trump. Pero hindi rin naman ito ibig sabihin na peke ang lahat. Sa pagkakataong ito, maaaring totoong malayo na ang kanilang narating kumpara nung mag-umpisa ang mga usapan. Gayunpaman, ang pagpirma sa June 19 ay hindi pa katapusan ng kwento. Simula pa lamang ito ng pinakamahirap na bahagi ng proseso. Kailangan pang ihinto ng lahat ng panig ang kanilang military operations. Kailangan pang panatilihing bukas at ligtas ang Strait of Hormuz. Kailangan pang tuparin ang mga pangako tungkol sa naval blockade at frozen assets. At kailangan pang lutasin sa loob lamang ng 60 araw ang problemang ilang taon nang hindi malutas ng dalawang bansa. At ito ang nuclear program ng Iran. Kaya ang tunay na tanong ngayon ay hindi na kung mayroon bang peace deal. Ang tanong ay kung maipapatupad ba nila ito. Dahil sa huli, hindi makakamit ang tunay na kapayapaan sa dami lang ng anunsyo. Hindi rin ito makakamit sa isang seremonya sa Switzerland. Makakamit lamang ito kapag sinimulan ng tuparin ng lahat ng panig ang kanilang mga napagkasunduan.